Bago ang lahat, luma muna. Sa laban ng Lakers at Phoenix Suns, natumba doon si Caruso with hair dahil sa pag-block ni Devin Booker. Ngayon, nakuha ni Ayton ang bola. Wala naman ako nakitang masamang ginawa nitong si Ayton bukod lang siguro sa may sinabi siya. Ngayon, ang ginawa ni Patrick Beverley, binangga niya patalikod si Ayton kung saan nagkagulo niya. Na-eject pa doon si Patrick Beverley. Maalala nyo, ginawa rin yan ni Patrick Beverley kay Chris Paul dati nung natatalo na sila kontra sa Phoenix. Nasa Clippers pa nito si play-in champion. Nasuspend din siya ng isang game dahil sa ginawa niya kay Chris Paul noon. Ngayon naman, binigyan siya ng NBA ng 3-game suspension si defending play-in champion nang walang sahod dahil nga sa pagbangga niya dito kay DeAndre Ayton. Base pa sa report, akala kasi ni Beverley inaasar ni Ayton ito si Austin Reeves. Ang swerte lang doon ni Ayton at ni Beverley, sama na natin si Austin Reeves, ay walang nagkaroon ng injury kasi alanganin talaga yung bagsak ni Ayton. Nasa sahig pa kasi din si Austin Reeves noon. Sabi nga ni Westbrook at ni Anthony Davis ay gusto nila yung personality ni Beverley. Siyempre kakampi nyo, yung protect each other. Baka nakakalimutan pa ni Westbrook nung na-injured siya ni defending play-in champion. Base din sa kwento ni Patrick Beverley, naka-receive siya noon ng mga threat sa ginawa niya kay Westbrook. Ito yung series ng Houston at OKC. Ang ginawa pa, kinailangan ng police patrol sa OKC home court pati na rin sa mismong hotel kung saan mag-i-stay si Patrick Beverley at ang kanyang team. Okay kayo ngayon kasi magka-teammate, pero paano kapag may lumipat na isa dyan? Di balik na ulit. Sabi nga nitong si Devin Booker, tigilan na ni Patrick Beverley yung panunulak ng patalikod. Magpakalalaki ka naman, itulak mo ng harap-harapan. Tama nga naman si Booker. Si Jimmy Butler version 2, itong si Patrick Beverley ngayon. Kasi nga naman, kapag patalikod, makikita agad ng referee at merong aawat. Mahusay ka, bata. Tama si Booker doon. Kasi bigla akong naalala doon si Ibaka nung nasa Raptors pa at si Johnson na nagkatulakan ng harap-harapan. Ayun, tuloy sa sapukan, yung dalawa. Bugbog pa si Ibaka. Si Patrick Beverley din ang isa sa best lockdown defender para sa Lakers. Nag-i-struggle lang ng konti sa shooting pero babalik na rin naman si LeBron versus San Antonio kahit wala itong si Patrick Beverley, ang kanilang defending champion. So sasabihin nyo na naman o i-comment nyo, tinitira mo na naman si Butler. Hindi lang doon lang talaga sa merong aawat. Pero yung ginawa kasi ni Beverley or ginagawa niya, lalong mahihirapan ng NBA players doon dahil posible ay magpabago yun sa rule. Kung nakita nyo ang picture na to na medyo blurred ng konti, nagsalita na kasi si Coach Mike Budenholzer na dapat lalong higpitan ng NBA ang rule sa protect sa mga players dahil nga sa nangyayari kay Giannis. 4 ba naman yung bumabantay sa kanya at talagang nasasaktan siya. Nagkakaroon ng injury. Yung isa nga doon sa Sixers at yung sa Portland. Sa Sixers kasi nasiko pa sa sikmura itong si Giannis. Yung ginagawa kasi ni Beverley na tinutulak niya patalikod, delikado yon kasi posible magkaroon ng injury ang player at lalong lumala yung rule sa protect ng mga player. O yung sinasabi nga ni Coach Mike na mas higpitan yung pagprotekta sa mga players para makaiwas sa injury dahil nga ang daming mga players pa rin ngayon ang hindi nakakapaglaro dahil meron silang mga injury or nasa load management.